And tawagan na to, Brother Elvis. Please come and God bless you as you preach. Amen. Salamat, Pastor. And salamat once again sa lain nasad nga privilege makawali sa pulong sa Ginoo. And now, kay nagbarog naman ta, ato nablihan atong text karong kagabion. Let us open our Bible in the book of John. Chapter number 6. Basa tag mga pipila ka mga verses. Verse 52 hantod sa verse number 66. Supposedly, ang text kay gikan pa sa John 6:27, pero for the sake of time, dire lang ta magsugod sa 52. Hantod maabot ta sa verse number 66. Amen. Hopefully nga naay Bible ang tanan ma-share, makakita sa pulong sa Ginoo as we read verses mga kaigsunan. Okay, naa na ba tanan? Amen. Sige. Ako basa sa verse number 52, kamo sa 53, and then puli-pulihan gyapon nato until mabot ta sa 66 niya atong dunganan. Okay? The Bible says in verse number 52, the Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Verse 53, kamo? In verse number 54, whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. In verse number 56, he that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. In verse number 58, this is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna, and are dead. He hath eaten of this bread shall live forever. In verse number 60, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying, who can hear it? In verse number 62, what and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? In verse 64, but there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. In verse number 66, atong dunganan, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Let's pray. Ginoong Diyos, lamigmahanan sa tanan. Salamat, Father, O Lord, for this wonderful message, dear God. Salamat sa imong pulong. Salamat, O Lord, maka-fellowship na sad me, dear God, sa imong pulong, dear Father. Lord, we pray, karong kagabion, open our hearts and open our minds, dear God, to listen your word, dear Father. Gamita, O Lord, imong alagad nga sa pag-deliver, O Lord, sa imong mensahe, dear Father God. And also, dear Father, O Lord, ikaw sa maghimo, O Lord, nining pulong nimo, O Lord, nga hamong gamiton, O Lord, sa muang Kristohanong kinabuhi. And may we learn something, O Lord, nga ikaw, O Lord, mag-istorya ka namo karong kagabion, and gitugyan namong tanan, dear God, diha lamang kanimo. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. So kani mga kaigsunan, no, as I study this lesson, mga kaigsunan, nagsugod jud ko sa chapter 6 verse number 1. Nya taas gid siya nga verses, taas gid siya nga chapter. Yet daghan po kay unod mga kaigsunan. Kung nakabantay ta mga kaigsunan in this text, sa sinugdanan plang ani mga kaigsunan, diri nimo makita ang miracle ni Jesus Christ that he fed more than 5,000, no? Sa 5 loaves of 2 fishes, mga kaigsunan. Sumoto mga kaigsunan, dito nagsugod og daghan ang mga followers ni Jesus Christ because of his miracle. Kung tan-awon ganato mga kaigsunan, in chapter 6 verse number 1, and a great multitude followed him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. And then paghuman gipakaon din sila ni Jesus Christ, samot silang na-amaze ni Kristo.
samot silang nituo sa Ginoo mga kaigsunan. Dayon mga kaigsunan, sa sunod ng mga adlaw mga kaigsunan, nakita ni Jesus Christ mga kaigsunan, kaning mga tawhana mga kaigsunan, murag i-hail na siya as a king. But dili pa niya time, tanawon nimo in verse number 15, when Jesus perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into the mountain himself alone. Para sa ilaha mga kaigsunan, mao na gyud ni nga hari nga atong gipangita mo to nga ilang kwaon unta si Jesus Christ, himuon gyud nila forcefully nga siya ang hari sa ilaha mga kaigsunan, mo rule sa ilaha mga kaigsunan, but wala gitugot ni Jesus Christ. Mao nang sa gabian ni diri nahitabo ang miracle ni Jesus Christ nga ni-walk siya sa water mga kaigsunan, no? Nga gimit niya in the middle mga kaigsunan sa biyahe ang iyang mga disciples mga kaigsunan, no? Sa biyahe mga kaigsunan padung Capernaum mga kaigsunan. Now after that mga kaigsunan didto pag the next day nakita na sad sa mga disciples nga wala naman si Jesus diri, wala na pud ang barko nga gisakyan siya mga disciples. So eager kay sila mangita ni Jesus Christ mga kaigsunan, mao to nangita sila pamaagi ni biyahe pud sila, no? And such time in verse number 25 mga kaigsunan, nakita nila si Jesus Christ, and when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when comest thou hither? No? Ilang ipangita si Jesus Christ, ang utana sila, asa? Kanus-am kanabot diri? No? Yet, si Jesus Christ, mga kaigsunan, lahi iyang response. No, ningon siya in verse number 26, Jesus answered and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracle, but because ye did eat of the loaves and were fed. Diri na ang problema mga kaigsunan. No? Diri na ang problema. Tinuod mga kaigsunan, nakadungog sila sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Tinuod mga kaigsunan, nakita nila mga milagro nga gibuhat sa Ginoo, but nadiri ang problema. No? They seek God. They seek Jesus mga kaigsunan, but for the miracles, not because of who He is. Then gi-explain din diri further mga kaigsunan sa context mga kaigsunan unsa ang gipasabot ni Jesus Christ. No? Until such time na human si Jesus Christ at the end of His sermon mga kaigsunan, ang response sa mga tao nga nisunod niya mga kaigsunan, they were offended. They were offended. No? Ningon siya diri mga kaigsunan in verse number 61, when Jesus knew in Himself that His disciples murmured at it, He said unto them, that this offend you? No? Gipangutanan ni Jesus Christ mga kaigsunan, bisan kay bao na si Jesus Christ mismo sa unsay sulod sa ilang kasing-kasing mga kaigsunan. Now, these people mga kaigsunan, naminaw sila sa gisulti sa Ginoo, but in the long run, na-offend sila sa pulong sa Ginoo. There are times sa atong kinabuhi mga kaigsunan, as a Christian, sa kapila natong paminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, di na to ma-deny that there are times nga ang pulong sa Ginoo, ang giwali sa pastor sa tuwa mga kaigsunan, sometimes mura nagpersonal. Mo na makaingon bitaw sila mga kaigsunan nga nagsunod-sunod siguro ni pastor na kuno kay bawo lagi siya. No? It is not our pastor talking to us mga kaigsunan, but God talking to us mga kaigsunan. Kay nay mga butang sa atong kinabuhi nga kinahanglan i-change. No? Kinahanglan i-change. Sometimes mga kaigsunan kung tarong lang ta maminaw sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, walay something in the back of our mind, that's why ma-pray ta before ta magsugod nga ablihan sa Ginoo atong kasing-kasing unahuna para ma-absorb tanan ang pulong sa Ginoo. Because there will be part of that word mga kaigsunan, or part of the sermon mga kaigsunan nga nakistorya ang Ginoo sa tua. Either correction, exaltation, reproof, rebuke mga kaigsunan, or encouragement mga kaigsunan nga gikan sa pulong sa Ginoo. But sila mga kaigsunan sa tong text nga gibasa mga kaigsunan, ingon ang verse number 60 mga 61 mga kaigsunan, when Jesus knew of Himself, His disciples murmured at it, He said unto them that this offend you. Nagmurmur sila hinuon mga kaigsunan. No? Nagmurmur sila ang before verse ana mga kaigsunan, many of the disciples, His disciples, when they had heard this, said, this is an hard saying. Nireklamo na sila. No? Mao ning problema mga kaigsunan. No?
Kung kita gani mawalihan mga kaigsunan, I hope nga dili ingani atong kasing-kasing sama sa ilaha. Mo reklamo, mo murmured mga kaigsunan, mingon mga kaigsunan, no? Mo reklamo kung unsay giwali sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, these people mga kaigsunan in the first place wala sila desire sa Ginoo. In the first place mga kaigsunan wala sila desire maminaw kung unsay gisulti sa Ginoo, but ilang desire ra gyud nga makakaon, makakitag milagro. Mao ra gyud ilang desire mga kaigsunan. And these people, mga kaigsunan, no, dili sila serious sa ilang pagpangalagad. No? And many of our Christians sa atong time karon mga kaigsunan, napoy mga Kristohano ni nga na mga kaigsunan. No? And these things, mga kaigsunan, sometimes mahimong personal ang pulong sa Ginoo. Sometimes, kung lisod, gahi gani ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, usahay, i-personal pagdawat. Nya, pasangin lang din si pastor, mga kaigsunan. Sa manis pastor, sige magstorya nga na. Nga na ba? No? Which is dili to gikan ni pastor mga kaigsunan, but wisdom gikan sa Ginoo gihatag sa pastor. No? Sa man of God mga kaigsunan. And these people mga kaigsunan, there is a problem in their heart. It is because they are not spirit-led. Unsa may timailhan nga ang usa ka Kristohanon dili spirit-led mga kaigsunan. Number one, he is or she is critical. No? Critical kay sa tanan na lang butang sa simbahan. Inigsud pa lang mga kaigsunan, critical na kayo. Kitaan lang ganing necktie ni Brad Eugene. Necktie ni Brad Eugene, na, reklamo na. Ang tupi ni Brad Kenny, na, reklamo na. No? Samot na iniglingkod, paminaw sa wali mga kaigsunan. Mangita na lagsayop nga gistorya sa pastor, dili maminaw sa blessing nga unsay gihatag sa Ginoo. There are people like that mga kaigsunan. There are Christians like that mga kaigsunan. Nga mulingkod lang, maminaw mga kaigsunan kung unsay sayop nga masulti sa pastor. They became critical from the word mga kaigsunan. Ikaduha mga kaigsunan, they became uninterested. No? Dili na sila interesado. Sama sa gingon ni pastor ganiha mga kaigsunan, dili na interesado. No? Nawala ng interest mga kaigsunan because they are not spirit-led. And last mga kaigsunan, ang pinaka-worst mga kaigsunan, they become unbelieving. Nga ang tanan na lang gisulti sa Bible, mga kaigsunan, baliwa na lang nila. No? For the sake na lang, anisimba, nakalingkod, nakapaminaw, and then, ang sugo, bahalag di matuman, bahalag di inigawas, makalimtan, nga na mga kaigsunan, became unbelieving. They take the word of God on its face value. Nga kung kana, ara, maura gina. No? Di arag yung kutob. So, muna mga kaigsunan, these kind of people, mga kaigsunan, are dangerous. Yet, they are here. Nakita nato sa tong text, they are willing to sacrifice, they are willing to move an extra mile mga kaigsunan, but they are not willing to be led by God. No? Mao nang problema mga kaigsunan. Nakita nato sa tong last nga gibasa nga verse mga kaigsunan sa sa Bible. Many of his disciples went back and walked no more with him. I hope and I pray mga kaigsunan sa kadugay nato nagserbisyo diri mga kaigsunan dili ni usa kanato. Okay, I do believe mga kaigsunan, nakita nato mga kaigsunan, there are some nga kauban nato sa una pero karon wala na. No? Wala na mga kaigsunan. No? Wala na sila nagpadayon sa bulhaton mga kaigsunan. They were offended mga kaigsunan because they have different idea of Jesus. Nasa lain-lain idea of Jesus. Sa diris kalibutan mga kaigsunan, other denominations napoy laing-laing idea ni Jesus mga kaigsunan. And they build their own ideology, mga kaigsunan, nga mauni nga Kristo ang atong gisimba. Number one, mga kaigsunan, a Christ that feed their stomach. A Christ that feed their stomach. Mauna, mga kaigsunan, na ay gitawag nga prosperity gospel. No? Para madato, para lang yun sa kugalingon, para prosper, para lang yun sa stomach, mga kaigsunan. Same thing sa ilaha, mga kaigsunan. No, nikuyog sila sa Ginoo kay ngano man nakakaon sila og nabusog sila. No? They feed their stomach. Ikaduha mga kaigsunan, feed their emotion. Mabito ng praise and worship. Pero wala gyud ang worship na emphasize mga kaigsunan. Wala ang praise sa Ginoo na emphasize. No? Kana mga simbahan mga kaigsunan, daghan kay kanta-kanta mga kaigsunan, pero less ang emphasis sa pulong sa Ginoo. Ngano man, tinuod mga kaigsunan, ma-feel yun nila. No? Nga naa nila ang Holy Spirit, ma-feel mga kaigsunan, nga naa ang
ang balaang espiritu mga kaigsunan, but that is not the real gospel mga kaigsunan. It only feeds their emotion. Nga naman, makita man nato mga kaigsunan, ikahuman sa simba, baliwa ratong tanan. Balik sa dating gawi, walay transformation nga nakita sa kinabuhi, walay separation mga kaigsunan, the same thing mga kaigsunan. And lastly mga kaigsunan, to feed their ideology. Kani sila mga kaigsunan sa atong text ang gibasa mga kaigsunan, di si Jesus mga kaigsunan nga mao mahimong emperor nila. To go against the Romans mga kaigsunan as a king nga makahatag provision nila pirmi, makaprotect nila against the Roman Empire mga kaigsunan. But katong time nga niwali na si Jesus Christ about the bread of life mga kaigsunan, nag-emphasize na si Jesus Christ about ani mga kaigsunan, diha sila na stumble. No? Sila pa'y nangluod sa Ginoo. Sila pa'y na ay dako nga guts nga mangluod sa Ginoo mga kaigsunan. No? Sa gisulti sa Ginoo. But God knows their hearts mga kaigsunan. Nakita na sa Ginoo daan nilang kasing-kasing mga kaigsunan. No? Mao ni nga mga Kristo mga kaigsunan, no, ang ilang gipang pangita. Sa ilahang kogalingon ra nga makabenepisyo mga kaigsunan. But the real God sa Bible mga kaigsunan, He taught us to be humble. He taught us to be faithful. He taught us, mga kaigsunan, to do not seek vengeance, mga kaigsunan. So, daghan kay gitudlo ang tinuod nga Kristo sa Bible, mga kaigsunan, nga against sa ilang ideal nga Christ, mga kaigsunan. And mauna, mga kaigsunan, kinahanglan nato nga kita as a Christian, mga kaigsunan, nga atong bantayan. Kay basin sa atong kaugalingon, mga kaigsunan, maybe dili na ang Christ sa Bible ang atong gi-worship, kundi ang atong own ideal nga Christ mga kaigsunan, no? Nga nagtuo ta mga kaigsunan. Kaya nga naman, wa man tay basa-basa sa Bible. Wa po'y simba-simba mga kaigsunan. So mo na maihang ma-make siyang unahuna mga kaigsunan ang iyang imaginary nga Christ mga kaigsunan. No? Mao nang let us continue to seek the Bible. And then gisulti ni Jesus Christ diri mga kaigsunan, He is the bread of life. No? He is the bread of life. And ang issue diri mga kaigsunan gi-emphasize sa Ginoo ni Jesus Christ nila, pinaagi sa bread, kaya may ilang nakita nga na busog sila. No? But the problem, mga kaigsunan, they only seek the bread, not the bread of life. Muna, mga kaigsunan, this afternoon, this evening, mga kaigsunan, the title of our message, mga kaigsunan, Just for the Bread. No? Para lang yun sa pan. Para lang yun sa pan, mga kaigsunan. Unsay gingon sa Bible sa toa in Matthew, chapter number 7. No? I think Matthew chapter number 7, mga kaigsunan. Nganingon siya, man shall not live by bread alone. No? Matthew 4:4. Ang kumain ka na sa Matthew 7:7. So, ingon ang Bible, mga kaigsunan, that man shall not live by bread alone. Mao nang gi-introduce ni Jesus Christ ang bread of life, which is siya. Pero the problem, mga kaigsunan, is wala nila gitagaag bili and wala nila gitagaan og importansya, mga kaigsunan. Mao na, mga kaigsunan, pagsulti na ni Jesus Christ sa dako pa nga blessing, which is the bread of life, wa na sila nakauyon. Katong bread nga ilang gikaon, mga kaigsunan, sa pag-feed ni Jesus Christ sa 5,000, bisan pag wa to'y palaman, wa to'y cheese whiz, wala to'y mayonnaise, lami kayo ilang kaon. Kaya nakita man nila, mga kaigsunan, but karon na gisulti na Jesus Christ ang the bread of life, diha na sila wala kauyon, mga kaigsunan. No? They seek only the bread, mga kaigsunan, not the bread of life. Nga mao si Kristo, mga kaigsunan. Now, in our time karon, mga kaigsunan, this may happen in our Christians today, mga kaigsunan. No? Nga ang gipangita, mga kaigsunan, ang butang lang nga pwedeng ma-offer sa Ginoo sa tuwa. Dili gyud ang Ginoo mismo. No? Ang bread, not the bread of life. Now, kung mahitabo na, mga kaigsunan, when that happens, mga kaigsunan, sa tong time karon, there are timailhan sa mga Kristohanon, mga kaigsunan, that they became kanang dili na sila tinuod sa ilang gisik, mga kaigsunan, diha sa pulong sa Ginoo silang Kristohanon, mga kaigsunan. Number 1, this Christian, when he seeks comfort. When do a Christian seeks? So, number 1, when he seeks comfort. Kana bitawng Kristohanon nga dili na ganahan og hasol, dili na ganahan og lain-lain mga butang, mga kaigsunan, gusto ra comfortable pirmi.
Kung tanawon na to sa tong text, mga kaigsunan, verse number 26, ninyo siya diya, Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, were filled. So, ang gingon ni Jesus Christ, mga kaigsunan, ni ari mo na ko, gipangita ko niyo, because nakakaon mo og na busog. Now, maupod mga kaigsunan sa tong time karon, there are Christian mga kaigsunan nga ganahan lang og comfort. Permi lang sila i-comfort, no? Ganahan pod nga kanang comfortable lagi sila permi. Di ganahan mo simba basta walay foam ang lingkuranan. Grabe yan, no? No, adto lang sa sinahan, lang simbahan, no? So, ganahan og comfort mga kaigsunan. These are the comfortable Christian. Kani sila mga kaigsunan, no? Mo ni timailhan mga kaigsunan nga wa nan lagi seek ang the bread of life, kundi si Jesus Christ, kundi ang bread lamang. No? Number one, mga kaigsunan, they don't get involved. No? When was the last time nga nahimutang involved sa buluhaton sa Ginoo? No? Sa una, mga kaigsunan, grabe kaya mo ang effort sa eskwelahan, mga kaigsunan, tanan activities dapat ma-involve kaya nga naman naay grado. No? Tanang mga extracurricular, mga kaigsunan, kung pwede palang sudlan, tanan sudlan, kaya nga naman naay extra nga grado. No? Hopefully, kita nga Kristohanon, mga kaigsunan, ingana pud ta ang atong desire towards sa Ginoo. No? Nga ganahan ta magsigig involved. Not only to be a comfortable Christian. Nga diha lang magpabilin ra bitaw, no? Daghan kay buluhaton sa church, mga kaigsunan. Imagine kung kitang tanan mo lihok sa buluhaton, mga kaigsunan, unsa kadako ang mabuhat diri sa Bible Baptist Church Basak. No? Pasalamat ta nga naay mga nagpabilin, mga kaigsunan, but there are some daghan kay tag-attendance Sunday morning, mga kaigsunan, but makita na to ang mo involve gamay ra gid. Ingana, mga kaigsunan, they are comfortable Christian. They don't get involved. Ikaduha, mga kaigsunan, they don't give. No? They don't give. Di man kayo mo involve samot nang muhatag. Di ba? Ingana, mga kaigsunan, kaya nga naman gusto ra lagi sila comfort ra, muari ra, maminaw ra. No? Pulong sa Ginoo. Mura ko nagsabalay ba? Kung si pastor ang tigluto, siya tighatag pagkaon, igo ra mo lingkod sa lamisa, mukaon niya, si bat dayon. Dili ganahan mang-arrange sa plato, dili ganahan manghugas. Nga na ba? No? Kabantay ka nga nga klase nga kinaiya, mga kaigsunan. Kung ingana, mga kaigsunan, nagit times nga makita nimo nga dili gud maayo ba? No? Si pastor muna nang luto sa mensahe. No, gipaningot na niluto sa pag-andam og kuan, mga kaigsunan niya. Ikaw man muari mo kaon niya. Lahoy dayon. Murag na birthday. Gamag kaon. Si bat dayon. Ingana, mga kaigsunan ba, no? Get involved. And they don't get involved, they don't give. Ingana, mga kaigsunan, ang Christian nga gusto lag comfortable. Na phrase, mga kaigsunan, they don't want to get their hands dirty. Ingana, mga kaigsunan, kapait ang usa ka Kristohanon karon nga time, no, nga dili seryoso sa Ginoo. They seek only comfort. No? They seek only comfort. Kita, mga kaigsunan, sa karon nga panahon, mga kaigsunan, I do believe sa atong pag-ari karong gabi una, mga kaigsunan, na times nga natay mga mabiyaan nga bulhaton. And praise to God, mga kaigsunan, nga imong giuna ang buluhaton para sa Ginoo. Giuna ang pagsimba, mga kaigsunan. Kaya nga naman, ang Ginoo nakita kung sa imong gibuhat, mga kaigsunan. No? Dili sa tanang panahon, mga kaigsunan, nga komportable lang ang atong kinabuhi. No? Kaya kung komportable lang tanan, mga kaigsunan, di na tanay allow sa Ginoo ang mga challenges sa atong kinabuhi. Nya kung komportable po tanan, mga kaigsunan, dili pod mo grow ang usa ka tao. No? Mona, wa ni grow akong height. No? Dili mo grow, mga kaigsunan, ang usa ka tao, mga kaigsunan, kung wala ang mga challenges sa kinabuhi. Nabitaw to illustration, mga kaigsunan. Our plan is straight nga dalan. But God's plan, daghan kay mga libaong, daghan kay mga turns, daghan kay mga tuyok. Kaya nga naman, mga kaigsunan, at the end of it, mga kaigsunan, the lessons that we learn in life, mga kaigsunan, no? Ma-share na nato sa uban, and ato ng testimony, mga kaigsunan, nga na-overcome nato ang usa ka lisod nga panahon, mga kaigsunan, pinaagi sa grasya sa Ginoo. No? That's why, mga kaigsunan, as a Christian, mga kaigsunan, we are encouraged to get involved.
Not just only seek comfort, mga kaigsunan. No, 1 Corinthians 15:58, mga kaigsunan, unsay gingon sa pulong sa Ginoo, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Di ba? Kanindot ana, mga kaigsunan, no? Nga tanan natong gibuhat nga labor, tanan natong gibuhat nga involvement, mga kaigsunan, para sa Ginoo, mga kaigsunan, it will not be in vain. No? Makuha na nato nga reward, mga kaigsunan. Ingon pud sa Proverbs, mga kaigsunan, 12:24, the hand of the diligent shall bear rule. Kung mo labor ta, mga kaigsunan, magtrabaho ta, mga kaigsunan, we are called to be diligent. Nga matawag ta, mga kaigsunan, nga diligent nga Kristohanon, mga kaigsunan. Mabitaw sa atong text, mga kaigsunan, kung atong balikon atong text, gisulti ni Jesus Christ sa verse number 26, ingon siya diha, verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Unsay tawagan na, unsay gi-advise ni Kristo sa ilaha. Verse number 27, labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give to you, for him that God the Father sealed. Ningon siya diya, labor for the things, mga kaigsunan, na namulas into everlasting life. Ningon ang Bible, mga kaigsunan, naatay reward. No, naatay reward. Dili siguro nato makuha karon diri dayon, mga kaigsunan, but abot nato didto sa langit, mga kaigsunan, naa nato didto ang atong tagsa-tagsa nga reward, mga kaigsunan. No, we are so privileged, mga kaigsunan, karong panahona, mga kaigsunan, no, nga naatay ingani nga comfort sa pagsimba. Kaya nga naman, mga kaigsunan, sa una biya nga mga panahon, bisan sa time sa mga disciples, dili sila kasimbang ingani. Kaya nga naman, pangitaunon man sila. No? Even sa lain nga mga country, close country karon, naagyapon magtago-tago sa ilang simba. Pero kita diri, mga kaigsunan, makalingkod tagtarong, di ba? Makapaminaw tagtarong. We are so blessed and privileged, mga kaigsunan, nga makabuhat na nato. No? This is enough comfort, mga kaigsunan, nga kita pod mubuhat po tag unsay pwede na to mabuhat sa Ginoo. No? Unsay pwede na to mabuhat. Every area, mga kaigsunan, sa buluhaton sa Ginoo, pwede kita mahimong part. No? Dili ta makaingon nga, di man ko kamao ana, sila ra ana. Di ko kamao sa music, sila ra ana. Yan na ba? Daghang area sa buluhaton sa Ginoo, mga kaigsunan, nga pwede tang mahimong take part. Mao na, mga kaigsunan, no? So, karon grabe kay nga privilege of comfort nga makasimba tagingani. Kay nga naman naay ni hago ato mga forefathers, mga kaigsunan. They endured so that we could have this kind of comfort, mga kaigsunan. Mao na, mga kaigsunan, being a Christian, sometimes you need to make hard decision in serving the Lord. No? Bisan gani ang Sunday ato pa nang duha-duha usahay, simba ko dili. Taligsik man, simba dili. Basta Sunday, mga kaigsunan, no? Ato na gyud ihatag sa Ginoo. No? Kuan gyud siya, unsay tawag na SOP, no? Nga para sa Ginoo gyud ang Sunday, mga kaigsunan. Kuan na gyud kanang case to case basis na gyud kanang dili na gyud ka makaabot, mga kaigsunan. But kung kaya pa gyud, mga kaigsunan, no? Ang Sunday ihatag gyud sa Ginoo. Lahi gyud ang Sunday nga ma-miss nimo, mga kaigsunan, nga dili ka makasimba, mga kaigsunan, no? Mauna, mga kaigsunan. And kung unsa atong gibuhat diri sa simbahan, mga kaigsunan, sa buluhaton sa Ginoo, God has a record, no? God has a record, mga kaigsunan. Mauna nga di ta magpabilin nga comfortable Christians, mga kaigsunan. Kay kung mao na gani mahitabo, mga kaigsunan, maybe there is something wrong in our hearts. We are not seeking God heartily, mga kaigsunan. No? We are not seeking God heartily. Colossians chapter number 3, verse 23 and 24. Colossians chapter number 3, verse 23 and 24. Unsay gingon sa pulong sa Ginoo diha, mga kaigsunan. And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. There are times, mga kaigsunan, no?
nagi mga tao mga kaigsunan, they are called to be men pleaser. No? Nga mo, trabaho lang kung naang amo, naang magbantay, kung waang magbantay, muna pahuway. No? Mura gingon nga, trabaho ginagmay, pahuway daghan. Mga kaigsunan, ingon ang Bible mga kaigsunan, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Mga kaigsunan, tanang gibuhat na to diri mga kaigsunan, I'm sure dili na tanan makitaan sa tong pastor. No? Kung nakay nang map lang ka diya gamay, nanilig lang ka diya gamay, nagsulwining ka sa gawas, nagimbita ka sa gawas, nagkuha ka sa bisita, no? Nakagishiran, naghatag ka, maybe dili na makita tanan sa tong pastor mga kaigsunan. But remember mga kaigsunan, kung ato nang gibuhat sa Ginoo mga kaigsunan, panalanginan jud ka sa Ginoo. Dili ka thank you sa Ginoo mga kaigsunan. Samon pa sa tong verse nga gibasa ganiha mga kaigsunan, your labor is not in vain in the Lord. No? But if we are here mga kaigsunan only to please the man of God mga kaigsunan, no? Makita gyud nato mga kaigsunan nga dili gyud mahimong malambuon ang atong kinabuhi. Kaya nga naman, kakita ang Ginoo sa tagsa-tagsa natong kasing-kasing mga kaigsunan. No, whatsoever ye do, do it heartily unto God mga kaigsunan. No, sa encouragement nga gihatag niya diri sa number 27 mga kaigsunan sa tong text ningon siya diha, asa ta mo labor, those things, no, that endureth unto everlasting life. No, labor on those things mga kaigsunan. Kay sumusugot ta sa dili mga kaigsunan, tanang butang diri sa kalibutan mga kaigsunan ato ra gyud biyaan. No? It is good thing nga atong atimanon mga kaigsunan mga butang nato diri sa kalibutan, but let us always put in our mind nga dili gini nato madala, no, sa ato ang inigpanaw nato madto nato sa langit mga kaigsunan, mabilin ra gyud tanan. No? Mao na mga kaigsunan, ningon sa diri mga kaigsunan, what we need to labor, what we set our hearts to mga kaigsunan unto the things that are eternal. No? Number 1 mga kaigsunan, when he seeks comfort. Ikaduha mga kaigsunan, when he don't understand the command. Balik ta sa tong verse, chapter mga kaigsunan, nara diri atong mga points mga kaigsunan. Verse number 34. Ningon sa diha mga kaigsunan, mga followers ni Jesus Christ, mga kaigsunan, then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. Kaon ra gyud ilang una-una in taon no? Ilang una-una mga kaigsunan, kaon ra gyud. Ningon sa diha mga kaigsunan, Lord, give us this bread. Wa gyud nila gidiscern ang gisulti sa Ginoo ni Jesus Christ. Ang puro hunahuna lang gyud nila mga kaigsunan, kaon, no? Bread. Kani kay unsa kani nga pan? Basin mas lami pa ni sa donut ba kay nindot gyud kay nga everlasting nga bread good, di ba? No? Pero mga kaigsunan, ningon sila daya mga kaigsunan, give us this bread. Nga, girebuke ni Jesus Christ, mga kaigsunan, I am the bread of life. So, kani mga kaigsunan, kaning tawhana, mga kaigsunan, wa na siya when he don't understand the command. Naabot na sa punto siyang kinabuhi, mga kaigsunan, nga di na siya kasabot sa mga sugo sa Ginoo. Di na siya kasabot, mga kaigsunan, unsay insakto, unsay dili. No? Mga kaigsunan, wa na siya sa iyang insaktong pamuot, mga kaigsunan. No? Murag katong kuan ba? Katong nasapian ni Legion mga kaigsunan, wa siya siyang insaktong pamuot. Ganyan man, wala pa man ni dwell si Kristo siyang kasing-kasing mga kaigsunan. Same thing mga kaigsunan, kung ang Kristohanon mga kaigsunan, they don't understand the command. Mao na, Christian siya mga kaigsunan, sa Sabado ug sa Domingo, pag abot sa Lunes, Santo Bernes mga kaigsunan, no? Labaw pas unbeliever ang kinabuhi. Kaya naman, wa siya kasabot sa command sa Ginoo. No? Wa kasabot sa command sa Ginoo mga kaigsunan. Mas worse pa ang gibuhat mga kaigsunan sa mga unbeliever mga kaigsunan. This is what happened mga kaigsunan. Kaya nga naman, wala na, no? Di na gyud insakto. Same thing sa ilaha mga kaigsunan. Wa na sila kasabot kung unsay gisulti ni Jesus Christ. No? They don't understand the command. Mga kaigsunan, we don't need to be a scholar to understand the Word of God. Mga kaigsunan, we don't need to be a scholar to understand the Word of God. Kaya nga naman, mga kaigsunan, mayroon sila nga, di man ko kasabot aning Bible. Wa bang ko nag-eskwela Bible school. Uy. Mga kaigsunan, we have the same spirit nga magpa-understand nato, mga kaigsunan, kung unsa ang pulong sa Ginoo. Mao na, mga kaigsunan, no? Nga, bisan kamo diha, mga kaigsunan,
makashare mo something sa Word of God, mga kaigsoon, kung mabasa lang yun mo, mangayog wisdom sa Holy Spirit, mga kaigsoon. Kaya nga naman, ang pag-understand sa pulong sa Ginoo, mga kaigsoon, di man ipabrightay. No? Pwede naman nga mo gamit og Bible nga Bisaya, mga kaigsoon, kung di kasabot og English, mga kaigsoon, as long as mobasa ta sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, mga kaigsunan, kung dili ta mobasa sa pulong sa Ginoo, mga kaigsoon, the more nga wala tay wisdom. The more nga dili ta tagaag wisdom, mga kaigsunan. That's why, mga kaigsunan, kani sila, mga kaigsunan, wala gini sila wisdom sa kaning mga followers ni Jesus Christ because they don't understand the bread of life. No? Kita, mga kaigsunan, we need to read the Word of God. Dili kinahanglan nga mahimo tang scholar, mga kaigsunan. Kaya nga naman lagi ba, na mga scholar karon mas bati pag kinabuhi kaysa sa mga dili kanang wala ay title, no? Nga naman lagi na ay mas faithful pa nga dili wala siya na human, wala siya degree, pero mas faithful pa sa Ginoo, mga kaigsoon, kaysa sa scholar. Mao na, mga kaigsoon, kaya nga naman, no? Gitagaan tag wisdom sa Ginoo. No? As long as luwas ta, mga kaigsunan, gidawat na to si Kristo, tagaan tag wisdom sa Ginoo. Every word of the Bible, mga kaigsunan, i-open na sa Ginoo sa atua, mga kaigsunan. Siya ang muhatag kanatong wisdom. Tanawa bitaw sa verse number 63 sa atong text. Verse number 63. No? Kung atong flesh lang atong saligan, atong unod lang, di kita kasabot. Bisan ako, mga kaigsunan, kung akong unod lang saligan, di ko kasabot sa pulong sa Ginoo. But ningon ang Bible, mga kaigsunan, ningon si Jesus Christ, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Mao nang wa sila kasabot, mga kaigsunan, kay wa sila nag-rely sa Spirit. Mao nang time, mga kaigsunan, nga dili na ta makasabot sa sugo sa Ginoo kung wala na ta nag-rely sa balang Espiritu. No? Mao na, mga kaigsunan, they don't understand the command. God's command in the Bible, mga kaigsunan, are clear and understandable. No? Proverbs chapter number 30, verse 5, mga kaigsunan, down to verse number 6. Ningon siya diha, mga kaigsunan, the word of God are pure words. No? Pure words nga madawatan bisan kinsa, mga kaigsunan. Ningon sa Psalm 119, verse 105, Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Mas mugiya pa ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. No? Don't underestimate the word of God. Kaya nga naman, mga kaigsunan, daghan kay ning pwedeng mabuhat sa atong kinabuhi. It will change us. It will guide us, mga kaigsunan. It will lead us, mga kaigsunan, kung asa ta padulong sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. No? Colossians chapter number 3, verse number 16. Colossians 3:16, mga kaigsunan, kani nga verse, mga kaigsunan, nindot kay ni, mga kaigsunan, no, nga ato ni mabasahan. Colossians chapter number 3, verse 16 ng Bible, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. The more nga giligo nato sa pulong sa Ginoo ang atong kaugalingon, mga kaigsunan, the more nga magka-wisdom ta, mga kaigsunan. No? The more nga magka-wisdom ta, mga kaigsunan. We need to dwell in the Word of God. Mao na, mga kaigsunan, no? Ayaw tuguti nga mahimo sa tuwa ang Kristohanong kinabuhi nga di na ta kasabot sa mga commandments sa Ginoo. Nga unsay gisulti sa Ginoo, we do the other thing. No? Nga wala nay kuan ba, no? Wala nay pagsabot, wala nay pugong, mga kaigsunan. And the more we read the word of God, mga kaigsunan, the more nato makit-an kung unsay mga sugo sa Ginoo. It is our responsibility to study the word of God as a Christian, mga kaigsunan. And because it is our responsibility, mga kaigsunan, to study the word of God, na mga commandments diri sa Bible, mga kaigsunan, nga sugo sa Ginoo, nga dili nato angay buhaton yet nabuhat nato, mga kaigsunan. But ningon pa, mga kaigsunan, ignorance of the law excuses no one. Kaya nga naman, mga kaigsunan, it is our responsibility to study. Nya wa man ta nag-study, so wala ta kay bawo, mga kaigsunan. Nga mao din ni sugo sa Ginoo. Nya once atong gidisobey, na ibunal nga nahitabo, mga kaigsunan, we ask God, ngano man nga nahitabo ni sa atong kinabuhi.
It is because, mga kaigsunan, of our negligence sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ato ara gyapong responsibilidad, mga kaigsunan. We need the Word of God. We need the Word of God, mga kaigsunan. No? Ningon ang Bible, mga kaigsunan, no? Sa atong gibasa ganiha, let the Word of Christ dwell in you richly. Richly, mga kaigsunan. Diri sa atong text, mga kaigsunan, gikan pa lang diya sa verse number 28 down to verse number 41, gi-emphasize gyud ni Jesus Christ. Gi-emphasize gyud ni Jesus Christ, mga kaigsunan, kung unsa ang bread of life. Unsa ang iyang purpose, unsa ang gusto niyang mahitabo, unsa iyang command. Pero wala gyud sila kasabot. Wala gyud nila gidawat, mga kaigsunan. Wala gyud nila nasabtan. And ang ending, mga kaigsunan, nagmurmur ra gyud sila, mga kaigsunan. No? They get confused, mga kaigsunan. They don't understand the Word of God. They don't understand the commandment of God. And when they don't understand, they began to murmur. Mga kaigsunan, ang mga Kristohanon nga wala kasabot og naminaw sa pulong sa Ginoo, mao na sila ang mga murmurers, mga kaigsunan. No? Mumurmur kung unsay gisugo sa pulong sa Ginoo. Mumurmur kung unsay bulhaton sa simbahan, mga kaigsunan. It is because they don't understand the command of God, mga kaigsunan. Kung na ay raise para sa mission, o magmurmur, mission na pod. Kung na ay raise para sa extension, mga kaigsunan, churches, mga kaigsunan, o magmurmur na pod. Kaya nga naman, mga kaigsunan, they don't understand the purpose or the commandment of God, mga kaigsunan. So, mauna, mga kaigsunan, as a Christian, mga kaigsunan, we need to firmly understand what God says in His Word, mga kaigsunan, para ka nato. Kaya nga naman, mga kaigsunan, no? Dili nato moabot sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, nga maparihat na nila. We are one of them nga mga murmurers, mga kaigsunan. They murmur. Ang ending, wa pa gyud sila nituman. Nireklamo pa sila, napas sila pa ang naay guts nga mangluod sa Ginoo, sila pa gyud ang wa nituman, no? Mga kaigsunan. E nakita nato, mga kaigsunan, sa mga sugo sa Ginoo, mga kaigsunan, unsay testimony sa katong wala nituman. No? They disobeyed God. Nasa Bible, mga kaigsunan, mga gigamit sa Ginoo, mga kaigsunan, sa Bible, mga kaigsunan, mga testimony nila, mga kaigsunan, when King Saul disobeyed God, no? Sugod pa ta ni Adam, na disobey siya sa Ginoo, ang sin ni Katag, sunod ni Cain, mga kaigsunan, sunod na gid, mga kaigsunan, na si King Saul, na si Jonah, Lot's wife, David, mga kaigsunan, Ananias and Sapphira, and the list goes on, mga kaigsunan. They all disobeyed God, and ang pangutana diha, nabay usa nila nga nainindot nga testimony pag disobey nila? Di ba wala? No? And the last person in the list, mga kaigsunan, kaya ba mo kinsa? Ikaw ug ako. We disobeyed God in our lives. No? Naay part sa tong kinabuhi nga na-disobey nato ang Ginoo. And what we experience is a testimony nga dili gyud maayo nga mo disobey ta sa Ginoo. Right? Mo na, mga kaigsunan, no? We disobeyed God. But ningon ang Ginoo, mga kaigsunan, kung willing lang ta moduol niya, mangayog forgiveness, mga kaigsunan, He is faithful and just to forgive us. These people also disobeyed God, mga kaigsunan. But some of them, nibalik sa Ginoo. No? Si David, nibalik sa Ginoo. Si Jonah, si King Saul, wa jud kabalik sa Ginoo. Si Ananias ug Sapphira, wa jud kabalik sa Ginoo. Lot's wife, wa jud kabalik sa Ginoo. Mga kaigsunan. We don't understand, mga kaigsunan, the Word of God if we don't listen. If we don't listen carefully. Mao na, mga kaigsunan, unsay advice sa Bible? Number 1, search the Scripture. John chapter 5 verse 39. Advice ni sa Bible, mga kaigsunan, para unsaon nato para makapaminaw ta pag-ayo sa pulong sa Ginoo. Dili lang kay ta maminaw sa preaching, mga kaigsunan, but also search the Scripture. Oh, John chapter 5 verse 39, mga kaigsunan. Ikaduha, mga kaigsunan, examine yourself. Nasa 2 Corinthians, mga kaigsunan, 13:5. 2 Corinthians 13:5, mga kaigsunan, examine yourself. And ikatulo, mga kaigsunan, is open your heart. Proverbs 23:26 to 27.
Ingana mga kaigsunan kay para masabtan nato ang pulong sa Ginoo. And lastly mga kaigsunan, no? I hope nga naa pa mo diha, naminaw pa mo mga kaigsunan. Lastly mo ni pinaka-important mga kaigsunan, when do a Christian seek only bread mga kaigsunan, not the bread of life? Number 3 and last, when he lost his conviction. When he lost his conviction. Many, John chapter 6, atong verse ganiya, John chapter 6, verse number 66, unsay gingon sa Bible, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. They are called to be disciples, mga kaigsunan. In fact, gibutangan sila label ni John diri that they are disciples. But they went back and make the final decision nga dili na jud mi mosunod ni Kristo. They went back and walked no more with him. Grabe nga firm decision mga kaigsunan. Maybe sa tuwa siguro sa atong lives, sa atong kinabuhi mga kaigsunan, night times ka naka-backslide ta. Pero nibalik ta. Kani sila mga kaigsunan, ni-decide na gyud sila nga di na gyud sila mobalik sa Ginoo. Imagine na ana nga grabe nga conviction sa ilang kaugalingon mga kaigsunan. They went back and walked no more with him. When the time, mga kaigsunan, kani mo'y mahitabo sa Kristohanon, mga kaigsunan, ambot na lang, mga kaigsunan. Wala na siya conviction sa pulong sa Ginoo. Wala na siya conviction sa Holy Spirit. No, gahi na kay kasing-kasing, mura nagbato, mga kaigsunan. Bisan pila pa, unsa pa kadako nga silsil, mga kaigsunan, dili mo gana, mga kaigsunan. Mao na, mga kaigsunan, no? Nga kinahanglan nato, mga kaigsunan, no? Nga i-examine natong kaugalingon, mga kaigsunan. Nga dili ta mapariha mga kaigsunan sa uban mga kaigsunan, no, nga nawa na ang conviction sa pagpangalagad sa Ginoo. There are times in our life kung dili ta careful mga kaigsunan, mawa gyud ang atong conviction sa pagpangalagad sa Ginoo. There are times in my life sa akong kaugalingon pud mga kaigsunan, and I know sa inyo hapon mga kaigsunan that nawagtang na ang conviction. Moingon lang nga ay okay ra ni ay gamay ra bitaw ni, gibuhat bitaw ni sa uban, okay ra ni. Nga na ba nga klase nga mindset bitaw? Wala na ang conviction mga kaigsunan. Okay ra mo absent ko kuan Sunday. Nga na ba nga walay bugat nga rason? Nga na ba wala na yung conviction bitaw? So ingana mga kaigsunan kung wala na ang conviction. Mao na ang problema karon mga kaigsunan. Kaya naman karon na noon nga nagkaduol ta sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan, the more nga nagkawala ang conviction sa uban nga mga Kristohanon. No? Daghan na mga Kristohanon mga kaigsunan nga wala na'y conviction sa pulong sa Ginoo. Wala na'y conviction sa Ginoo. No? I have one leader, mga kaigsunan, sa Bible School. Kauban ako nga leader. No? In fact, na ako'y usa ka mensahe niya nga ako nahinumdum. Sa I think Matthew chapter number 9, nga nato'y gitawag si Jesus Christ, nga ningon siya nga, let me bury my dead. Yan na po ito'y ningon nga, Lord, kuyog ko niya. Gingnan ni Jesus Christ, foxes have holes, birds have nest, gato. Nakoy nahimduman nga yang wali mga kaigsunan, ningon siya, siyang point number 1, there are cold but not willing. And there are also willing but not cold. And lastly, there is willing and cold. Mo nang willing kanya gitawag ka cold, and willing gitawag kanya willing pa jud ka. So mo to nga message ako nahinumduman niya mga kaigsunan nga few months before mga kaigsunan, nagtanaw ko sa Facebook mga kaigsunan, dito na ko nakit-an nga lahi na kayo yung kinabuhi. Na siya'y Arius, na siya'y tato. Ya, nagminyo na siya'y unbeliever. Mga kaigsunan, blonde ng buhok. Nagtrabaho, nag-call center, mga kaigsunan. In my mind, mga kaigsunan, question ko, grabe. Kauban mi sa leadership, mga kaigsunan, but this thing happened to him. I don't know in his life, mga kaigsunan, maybe there is something nga nahitabo nga nun na yung ana siya. But the point is, mga kaigsunan, he lost his conviction. Kaya kung napa siya conviction, mga kaigsunan, dito niya mabuhat. Kung napa siya conviction, mga kaigsunan, dito siya mupalayo sa Ginoo. Kung napa to siya conviction, mga kaigsunan, nagpagamit siya sa Ginoo karon. Ni-graduate may mga kaigsunan, senior, ni-graduate may mga kaigsunan as a leader. Karon mga kaigsunan, siya mga kaigsunan, layo na kayo ang kinabuhi. Wala ko kakita kung unsay reason mga kaigsunan. But to tell you this mga kaigsunan, bisan unsa man nga mahitabo sa tong kinabuhi mga kaigsunan, there is no valid reason nga muhawa ta sa pagpangalagad sa Ginoo.
Moingon pa ka mga kaigsoon, grabe akong kaagi karon, grabe akong kusukuso sa problema karon, grabe ang mga istorya sa mga tao, sa mga taga-church. But mga kaigsoon, there is no valid reason nga mo palayo ta or muhawa ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Mga kaigsunan, bisan unsa pa nakapait nimong giagian mga kaigsunan, wala gi valid reason nga mayon kang muundang nako pagpangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman mga kaigsunan, kay diha pa noon the more ta nga moduol sa Ginoo. Kaya nga naman mga kaigsunan, kinahanglan ta ma-strengthen ang atong conviction. Kinahanglan ta ma-strengthen mga kaigsunan to know the truth and to believe what is true mga kaigsunan in the Bible. Diri sa atong church mga kaigsunan, we are always taught mga kaigsunan about the truth and about Jesus Christ mga kaigsunan nga siya ra ang makaluwas sa tuwa mga kaigsunan and also siya ra ang naghatag nato og kanang kinabuhi mga kaigsunan, no? But there are people mga kaigsunan and Christians mga kaigsunan na wag tanga nag-conviction. There are also leaders, pastors nga wala na conviction. They traded their Bible to their money. They giilisa nila, no? Ilang pulong sa Ginoo, ang ilang conviction sa suporta sa gawas mga kaigsunan. Giilisan mga kaigsunan ang ilang conviction sa mga comfort ug sa mga lain nga butang mga kaigsunan. Kaya nga naman mga kaigsunan, the more nga nagka-closer ta sa katapusan mga kaigsunan, the more nagkawala ang conviction. Muna pasalamat ta mga kaigsunan for our theme this month mga kaigsunan, Together in Conviction. We hope and we pray mga kaigsunan nga kita mga kaigsunan atong stand firm, lig-uno na to atong conviction diya sa Ginoo. Because kung atong paluyahon mga kaigsunan, dali ra kay ta mawala ug madala. Og maybe mahimong usa ani that they went back and walked no more with him. Mga kaigsunan, tanawa gud sa atong text, tanawa. Nara sa atong text gihapon mga kaigsunan. Unsay respond ni Peter? Verse number 69. Tanawa, verse number 69. Mga kaigsunan. Ningon ang Bible diha mga kaigsunan, ningon si Peter. 68 so good. Then Simon Peter answered him, Lord, whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. In verse number 69, mga kaigsunan, ningon diha, and we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Tanawang word nga gigamit ni Peter, mga kaigsunan, ningon siya diha, we believe and sure. Mauna ang iyang conviction. Kita mga kaigsunan, what is our conviction? And the question lies in the verse number 67, mga kaigsunan, unsay question ni Jesus Christ? Will ye also go away? Mauna mga kaigsunan, kung dili lig-on ang atong conviction mga kaigsunan, will ye also go away? I pray that we don't follow Christ as they did mga kaigsunan. Buhat sa mga disciples diri ba nga ni gi-follow ra lang si Kristo para lang sa bread, para lang mabusog sila, masatisfy lang ko galingon mga kaigsunan. They see only the bread mga kaigsunan but not the bread of life. But sa tong time karon mga kaigsunan, kanus ani mahitabo? When we seek only the blessing but not the blesser. It's himself mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan, the question is, will ye also go away? No? Will ye also go away? Kung dili ta mahimong mindful, kung di ta mahimong kanang ginatawag mabinantayon mga kaigsunan, one of these days, mapariha kita ani nila. Mao na mga kaigsunan, as a reminder sa tuwa mga kaigsunan, grabe kaning verse, John chapter 6, 66. Kung sumahaw nimo, 666. Ya unsay pulong? Many of his disciples went back and walked no more with him. Dukotas ng ulo po yung atong matalit as pray.